meron pong mga isasampa na mga petisyon sa Supreme Court. Kailan tatahimik na daw si Atty. Harold Despilio? Hindi po. Gagawa po tayo ng mga formal na kaso na ihahain natin sa Supreme Court sa susunod na eleksyon. Sana po hindi na mangyari yung mga kahinaan ng ating computer systems para po yung resulta ay mapagkakatiwalaan po natin. Inuulit ko po, meron pong mga isasampa na mga petisyon sa Supreme Court. Kasama po si Atty. Harold Despilio doon. Ako po ay mag-oral argument kapag binigyan ako ng pagkakataon. Magkakaroon po ng pagkakataon ng COMELEC para sila ay magsalita. Ang tanging purpose po ng lahat ng ito ay para makabuo tayo ng pulisiya, ng jurisprudence para po sa susunod ng eleksyon, sapat po ang controls sa ating mga computer system o kahit na anumang sistema ang gagawin natin sa pagboto para po yung integridad ng resulta ay po. Chairman George, mga kaibigan, nasupalpal po sa panibagong desisyon ng Supreme Court. Naku po, ito na po yung pinakahihintay natin, mga kaibigan. Hindi na po yata aabutin ng 2028 etong si Chairman George. Kasi masyado ka kasing abuso. Ayan, nagalit na tuloy ang Supreme Court. At meron po silang panibagong matinding desisyon po, mga kaibigan. At babala, no? Babala po, may babala po ang Supreme Court dito kay Chairman. Nako, mukhang maliligwak ka na talaga. Mukhang bye-bye ka na dyan. The end is near. Goodbye. Goodbye, Chairman. Kung ako sa'yo, unahan mo na. Mag-resign ka na. Kasi po, mga kaibigan, masyado kasing mayabang itong si Chairman Diba? Ang dami niyang mga lapses, especially po, mga kaibigan, sa kanyang mga desisyon. Lalong-lalo na po sa mga nuisance candidate. Pero hindi man lang niya na disqualify yung si Erich Sylvester. Hindi man lang niya na disqualify yung iba pang mga kandidato, mga kaibigan, na hindi karapat-dapat manalo. Like for example po, ito pinakamagandang example po. Itong sinasabi po ni General Macanas, mga kaibigan, ito pong si Boy Dila ng 6th District ng Maynila. Yun talaga ang pinakamagandang example. Kasi, mga kaibigan, masyado pong abusado sa kapangyarihan itong si Chairman George. Hindi po niya sinunod ang Supreme Court, mga kaibigan. Hindi niya sinunod, guys. Talagang akala niya, mga kaibigan, ito pong si Chairman, guys, ay untouchable siya. Siya ang pinakamataas. Mas mataas pa siya sa Supreme Court. Kaya po, mga kaibigan, panahon na po na kailangan na po na sitahin at bigyan po ng karampatang parusa itong abusadong sobrang abusado po sa kapangyarihan, mga kaibigan, itong si Chairman George. Kaya po, guys, ito pong panibagong desisyon ng COMELEC, panibagong desisyon ng Supreme Court. Ito po, guys, ang ito po yung sagot sa sobrang abusado. Ito po yung sagot sa sobrang abusado sa kapangyarihan itong si Chairman George. Dahil hindi na po niya pwedeng ulitin to at hindi na po niya pwedeng gawin ang gusto niyang gawin niya. Ang gusto niya. Kasi parang ang dating po, guys, wala po siyang itong si Chairman, mga kaibigan, parang baga wala siyang sinusunod na batas. Bendalo nga sila, di ba? Oo, bendalo. Pero, mga kaibigan, huwag po kayo mag-alala. Dahil ito pong si Atty. Respicio, hindi po siya titigil, mga kaibigan. Tuloy-tuloy po ang laban dahil marami pong kasong nakabinbin, nakapending sa Supreme Court at kung saan-saan pa itong si Chairman George. Talagang mananagot po siya, mga kaibigan, at sinisigurado po, guys, na hindi po siya aabutin ng 2028. Goodbye, Chairman! Merise, tama lang yan. Gaba. Ang gaba di magsaba. Karma. Tama lang sa kanya yan dahil hindi po siya, kumbaga, guys, ang laki po ng binigay niyang perwisyo during the 2025 midterm election. Dahil ang dami pong nagrereklamo, mga kaibigan. First time in Philippine politics.
First time in Philippine history. Ang dami pong nag-file ng kaso kay chairman. Kabilat kaliwat kanan ng mga kaso, mga kaibigan, ang FIDAIL. Ang daming petisyon. Kasi ang dami niyang mga maling desisyon po, mga kaibigan. Like for example, Duterte Youth Party List, na dapat nanalo po at nakaupo na ngayon ang Duterte Youth Party List dyan po sa Congress, na meron po silang 3 seats. Napakataas po ng boto ng Duterte Youth Party List, almost 3 million votes. Pero anong ginawa sa kanila, guys? Anong ginawa sa Duterte Youth Party List? Na-disqualify po sila, mga kaibigan. Samantalang may isang party list ng mga makaliwa na ang pangalan po ay Gabriela. Bakit po nakapasok? Hindi po dapat nakapasok yun, mga kaibigan. At ang balita po, yung 3 seats, yung 3 seats ng Duterte Youth Party List, di umano ay binenta. Sus Maria Josep, Ginoo, na nagabaan ka. Ngayon, rumesbak na po ang Supreme Court. Nasupalpal si George, mga kaibigan. Ano bang nangyari dito kay George? Bakit ba siya nasupalpal ng Supreme Court? Ito, meron palang bagong desisyon ang Supreme Court, mga kaibigan, na bawal na pala itong si Chairman George, guys, na i-abuse ang power. Ayun. O nga, tuta manyakol lalin tuta na manyakol pa. Itong si Itbulaga, guys, tuta na manyakol pa. Kompleto. Kompleto po itong si Itbulaga. Itbulaga. So, mga kaibigan, ano po itong bagong desisyon ng Supreme Court? Patungkol po ito sa sa nuisance candidate at saka yung sa mga pag-abuse ng power ng COMELEC. Kasi masyadong abusado na talaga Sobrang abusado na talaga ang COMELEC, mga kaibigan. Lahat na lang ng illegal ay ginagawa niya. Di ba? Kung isa-isahin po natin, mga kaibigan, ang mga ginagawang illegal po nito si chairman, ay mauubusan po tayo ng oras. Mag-i-example na lang po tayo, guys. Example po kay Boy Dila. Yun ang the greatest example of all time. Na talo na, nanalo pa. Sinabi na nga ng Supreme Court na bawal i-proclaim ang second placer. Pero dahil abusado kasi siya, guys, sa sobrang abusado niya, wala siyang pakialam, na-proclaim pa rin si Boy Dila. So, ito po ang bagong desisyon ng Supreme Court. Basahin po natin. Ang nakalagay po dito, mga kaibigan, the Commission on Elections cannot automatically, sabihin natin, ito po ang sabi ng Supreme Court, the Commission on Elections cannot automatically declare candidates who receive few votes in past elections as nuisance bets. Yan sinabihan na po siya. Sinabihan na po itong si COMELEC na hindi po nuisance ang isang dating kandidato na nakakakuha lang ng small votes or maliit na boto. In an en banc decision promulgated July 8, 2025, the court granted the petition for certiorari filed by Sobair Gintom Mustafa against the full body for declaring him a nuisance candidate for only getting 5,000 votes. So 2% lang po ang nakuha niyang boto. Kaya ang sinabi ni George, isa daw siyang nuisance candidate. Itong congressman ng Lanao del Sur. So we hope that the COMELEC in the execution of its mandate will be able to adopt or propose measures for such candidate to instead involve from the overcome his and her perceived incapabilities and disadvantages. So mga kaibigan, ang sabi po ng korte, mga kaibigan, itong bagong desisyon nila na hindi na po pwedeng basta-basta na lang magdidesisyon itong COMELEC, na wala po silang abiso, guys, sa Supreme Court. Dahil maraming beses na po sila sumuway Ilang beses na po sila na hindi nila sinunod ang Supreme Court. Ngayon, itong bagong desisyon po ng Supreme Court, mga kaibigan, hindi porket maliit lang ang boto mo, konti lang po ang boto mo, guys, sasabihin na kagad ni chairman, nuisance candidate ka kasi konti lang boto mo. So hindi na po pwede yon. Kailangan
Maliit man ang boto or konti man ang boto, kailangan considered pa rin siya sa election. Considered pa rin siya as candidate. Hindi siya nuisance candidate. So nagalit na po ang Supreme Court, mga kaibigan. At nagbigay na po sila ng babala. Nagbigay sila ng babala sa COMELEC na hindi nila po pwedeng palagi nila silang abusado sa kanilang kapangyarihan. Kailangan sumunod po sila sa Supreme Court. Hindi porket na COMELEC ka, ikaw masusunod or mas mataas ka pa sa Supreme Court. Kaya nga tawag dyan Supreme eh. Kasi siya ang pinakamataas sa lahat ng mga batas. Supreme Court. Ngayon, hindi mo sinusunod. O ngayon, ayan, may babala na sa'yo. Merise. Sana nga talagang tuluyan ka ng maligwak dyan sa pwesto at sisipain ka na. Tuluyan ka ng masipa dyan sa pwesto mo para pagdating ng 2028, wala na siya! Yes! Ha? Dapat ka talagang alisin dyan sa pwesto na yan. Dahil wala ka namang ginawa, kundi abusuhin lang ang kapangyarihan. Lalong-lalo na po sa mga kandidato, guys, na karapat-dapat po silang ma-proclaim, karapat-dapat po silang maupo sa kanilang mga pwesto. Pero kasawi ang palad po, mga kaibigan, hindi po sila na-proclaim at hindi po sila naiupo sa pwesto. Like for example po, ang Duterte Youth Party List. Paulit-ulit ako dito, guys. Palagi kong sinasabi sa inyo na ang Duterte Youth Party List po, sila po ang may kredibilidad or sila po ang may pinaka-genuine na boto. Almost 3 million votes. Pero asa na po ang Duterte Youth Party List? Wala po, guys. Didisqualify po sila. Di ba? Yan po isa sa mga example, mga kaibigan, na talagang very abusive na talaga o inaabuso na talaga ng COMELEC ang kanilang kapangyarihan. Bawal po yun. Ha? Di umano, ha? Sabi ko, di umano. Talagang bawal po yun, mga kaibigan. Dahil kawawa naman yung talagang totoong nanalo at hindi man lang sila naiupo na dapat sila talaga ang ma-proclaim. Pero anong ginawa nila kay kay Erich? Anong ginawa nila kay Erich? Bakit hindi nila dinisqualify si Erich? Na mas matindi pa yung kaso niya kaysa doon sa Duterte Youth Party List. At least, kung may kaso mga Duterte Youth Party List, matagal na yun. 2019 pa yata yun. Eh bakit sila naiupo? Oh, ngayon, si Erich, hindi man lang niya napaliwanag kung sino ba talaga si Erich. Bakit po hindi man lang nila dinisqualify? Even suspension po, wala. Wala pong suspension, guys. Si Erich, nanalo pa. Diba? Napaka-unfair po, mga kaibigan, kung iisipin natin, guys. Kaya nga, ang tawag dyan, abusive of power. Usurpation yan, di ba? Oo, usurpation yan. So, mga kaibigan, talagang nakakalungkot po, guys, dahil kung hindi po talaga matanggal itong si George, mga kaibigan, ay mukhang delikado po ang 2028. Kaya kailangan madisbar na po ito at kailangan matanggal na po siya sa pwesto, mga kaibigan. Yan na po talaga ang pinaka-the best na solution para magkaroon po tayo ng pantay-pantay na election. Ayan po, mga kaibigan, no? Ang ating update po dito sa COMELEC.